Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at babae ng kaliwan na galing na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang magtao, ay hindi sa issue ng Marcos Administrations on Employment and Social Services. Ang Administrasyong Marcos ay pinalawig ang serbisyo ng DSWD at pinalaki ang pondo nito para makapaglingkod ito ng lubos sa sambayan ng Pilipino. Yan. Ang iba't ibang serbisyo ng DSWD ay maipapaglingkod nito ng lubos sa iba't iba nitong mandato at mga dinagdag na programa nito, kagaya ng AKAP o Abot Kamay ang Pagtulong, na programa na ang layon ay mabigyan ng ayuda o assistance sa mga manggagawa na masabayan ang pagtaas ng bilihin. So yun, yung ating Administrasyong Marcos ngayon ay mahusay yung kanyang ginagawang pamamahala, particular dyan sa pagbibigay ng employment at saka doon sa social services. So yun yung ilan sa mga pangunahin na trabaho ng gobyerno, na yung pagbibigay ng trabaho at saka yung social services. So mahusay yung ating ang pamamalakad ng ating administrasyon ngayon, na kung saan nga yung DSWD ay kanyang in-enhance nila yung with the sekretaryo nito, yung serbisyo ng DSWD, at nagdagdag sila ng mga programa at pinalaki nila yung pondo para ito ay makapaglingkod ng lubos. So nag-launch din ang DSWD ng Disaster Response Command Center para pagharap sa episyenteng pag-ayuda sa mga nasalanta na mga sakuna, etc. etc. At ang mga nasa pantawid kapamilya ay may malaking budget para matugunan ang pangangailangan ng pamilyang naayudahan nito. Hindi lamang yan, marami pang iba. So yun yung mga ilang dagdag na programa enhancement in DSWD services. Yan. So sa employment naman ay tumaas yung employment ng nasa 200,000 na trabaho na naibigay ng ating pamahalaan. So nakaka-recover ang ating bansa mula sa pandemya at nagdulot ng nagdulot ng maraming kawalan ng trabaho. So nakaka-recover na tayo diyan sa pandemic effect o apekto sa lipunang Pilipino na nagbigay na marami nang wala ng trabaho. So ngayon na ibabalik na yan from our unemployment rate. So ngayon ilang porsyento yan na naibalik. So doon sa milyon na nawalan trabaho, nabawasan ng 200,000. So at sana sa mga susunod pang taon ay talagang totally lahat ma-employ. So ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang matao. At sa isyong ito ng Marcos Administration on Employment and Services, naipahayag na ito sa publiko ay ang ating pamahalang Marcos ay naipamahala nito ng buti ang pagbibigay nga ng trabaho at serbisyo publiko sa ating bansa. Ang pagtaas ng pondo at iba't ibang serbisyo publiko ng DSWD ay mahalagang paglilingkod sa ating bansa sa pamamahala ng ating Administrasyon Marcos, mula pag-iibayo ng ating DSWD Secretary Gatchalian at ng ating Kongreso. So yun. So yung naging mahusay yung ating pamamalakad ng ating Administrasyon Marcos dito sa kanilang ginawang pagtaas ng pondo at enhancement at karagdagang programa na ginagawa ng DSWD para yung lipunang Pilipino ay talagang mabigyan ng assistance doon sa iba't ibang mga pangangailangan. So doon sa employment din
ay na pag-ibayan ng ating administrasyon Marcos ang pagbibigay nito ng nasa 200,000 na trabaho. So sa isyong ito ng Marcos Administration on Employment and Social Services ay ating sinusuportahan at hinihikayat ang lipunan Pilipino na suportahan ang pamamahala nito at hakbangin sa pagpaparami ng trabaho at serbisyo publiko. So suportahan natin yung Administrasyon Marcos doon sa pag-employment doon sa kanyang hakbangin para mabigyan ng trabaho yung lipunan Pilipino at saka doon sa social services kung paano nito matutulungan yung ating lipunan Pilipino doon sa mga ibang walang trabaho, doon sa kapag nagkakaroon ng sakuna, kaya mga bagay. So suportahan natin ito at tayo makatulong yung iba-ibang mga eksperto sa social sa lipunan ay at trabaho yan, especially yung ating mga business sector na makatulong doon sa ating administrasyon na sila yung makapagbigay ng employment aside from usually yung ating administrasyon encouraging investor sa ating bansa para magbigay ng trabaho. So why not our local investor and local businessmen is to expand their business, create more industry para mabigyan ng trabaho ng lipunan Pilipino. So sana yung ibang mga nating mga kabayan, iba't iba nating mga kung paano natin maibigyan o bibigyan ng trabaho sa ating lipunan Pilipino yan. Iba't ibang mga bagay. Pagkatayo ng mga korporasyon, industriya, which is tayong mga Pilipino ay magkakaisa para sa mga industriya na yan with the help of our government. So dapat magkaisa yung lipunan Pilipino na yung mga unemployed, paano matutulungan ng mga expert. So para i-create ano cooperative or korporasyon o anong industriya, informed corporation, cooperative partnership para nabigyan ng trabaho yung mga lipunan Pilipino. Mas maganda korporasyon ng mga tao para tapos tutulungan sila ng ating pamahalaan para halimbawa isang industriya yung mga tao mag-create ng corporation, so tutulungan sila ng mga export yan. So yun ang maganda ron, tapos para maka-employ sila or else mag-expand yung ating mga local businessmen at with the ayuda ng mga ilang foreign investment. So lahat magkakaroon tayo ng full employment at iba't ibang mga para tayo ay magkaroon ng mahusay na pamumuhay. So ang pagtaas ng trabaho na ito ay malaking bagay sa pag-usad ng pamamahalang ito at naway maibigay ng ating administrasyon ang goal na full employment sa kanyang termino, na mabigyan ng regular na trabaho at lahat ng mga Pilipino at sahod ayon sa karapatang pantao, o ito ay sapat na makapamuhay ang isang pamilya at tao mula sa minimum wage nito in private and public. So yun. So sana ay yung ating administrasyon Marcos magka-goal na full employment doon sa buong termino niya at maging regular yung trabaho ng marami. So dapat apaw yung trabaho regular, hindi kasi marami may mga unemployed non-permanent yung mga yun yung problema. So ngayon kung regular at tapos yung regular and permanent job and halimbawa negosyo o anumang pinagkakakitaan mo at trabaho, dapat regular and permanent, tapos yung kinikita mo ay sapat from the minimum wage or kinikita mo sa negosyo mo, sapat ito na ito ay according to the standard. So makapamumuhay ka na maayos with the business. Kung halimbawa negosyo pang pamilya, individual, para di pamilya kami negosyo ka, so mabubuhay mo yung pamilya mo sa isang negosyo, halimbawa small scale business. Aside from that, or ikaw ay employed with the minimum wage, pero yung minimum wage mo makabubuhay ng pamilya yun. So yun ang pinakamaganda, like with the other countries na dapat nating magaya at tularan na yung ekonomiya nila, yung minimum wage nila bubuhay ng pamilya, kasi mataas doon sa iba't ibang kagaya ng Taiwan, kagaya ng Korea, kagaya ng Amerika, yan. Tapos Europe, matataas ang minimum wage doon, talagang sapat
yung mga industrial country na yan, so nakapagbibigay sila ng sapat na sahod para mabuhay yung mga individual from the minimum wage. So kaya ngayon marami sa atin nag-abroad OFW kasi yung minimum wage doon malaki. Yung kapag nga lang yung domestic, yung mga halimbawa ikaw ay helper, parang katulong ka, kaya kang pasweldohin ng minimum wage earner doon dahil dahil sa malaki yung sinasahod nila, nasa more than 50,000. Yung ating mga halimbawa mga katulong doon, yung sendo 20,000 halimbawa, o di, kung ikaw ay nagtatrabaho may 30,000 ka pa or over pa ron, kasi kaya makakakuha ka ng ganong klase ng serbisyo, di ba? So kaya dapat kung tayo kung ating minimum wage dito 40,000 30,000 mga ganon, at makapumumuhay ka ng maayos with ilang anak mo, di ba? Lalo na kung ikaw ay single. So kahit pa paano dapat yung ating minimum wage makapag-amortize man lamang ng bahay o pabahay program. Same time, kung meron ka naman sariling bahay, makapumuhay ka na ng maayos, di ba? Ganun dapat yun kasi yung minimum wage natin hindi ka man na makapag-amortize ng bahay, hindi ka makakabili ng bahay sa minimum wage Tapos yung ayuda talagang ayuda ng pamahalaan through our housing, hindi kaya nung minimum wage earner yun. So kaya dapat may programa yung ating pamahalaan, magkakaulam, trabaho, dapat regular, at yung minimum wage mo, kaya mong bumili ng pambahay from housing, sa ating housing department, di ba? So dapat ganun yun. Kasi yan ang dapat ang napag-aaralan ng pamahalaan. Kasi yung ating mga minimum wage earner, na alam mo, gawin mo regular, minimum wage, o mataas na ng konti, so dapat ganun ang dapat na pamamalakad. Kasi kung ikaw ay minimum wage earner ka at wala kang kakayanan na hindi ka makabili ng bahay, so mangungupahan ka yung pamilya mo. So hirap. So kaya dapat ganun yung gagawin ng ating pamahalaan. So ngayon, ang social services ay makapaglilingkod ng sapat din para sa assistance o tulong sa ating kababayan sa namandato nito o iba't ibang serbisyo nito. Sa panahon natin ngayon, marami ang walang trabaho at hindi regular ang trabaho, kung kaya't umaasa ang iba sa social services at iba't ibang ayuda, lalo sa iba't ibang hinaharap ng ating bansa ngayon, kagaya ng mga sakuna. So yung social services ng ating kagaya ng DSWD, yung pag-ibayo nila, so dapat talagang gawin ng lahat kung ano yung pag-ibayo ng mga serbisyo mandato nito at karagdagan, taas na pondo, para ito ay from our status ngayon, walang mga trabaho yung iba, tapos meron mga iba't ibang mga kinaharap. So naayudahan ng ating pamahalaan, tapos yung mga nagkakaroon ng inflation nga, yung mga ganyan. Tapos yung ating namang minimum wage, hindi naman kaya yung ganong klase ng inflation. So kaya dapat yung DSWD as trabaho nito, so mapabatch nito yung problema, maayudahan nga, ma-assistance mo. So yun, kaya lang syempre ang pinakamaganda, you have a good permanent work and sahod, makapumuhay ka na maayos. Kahit sino, from individual, magkaroon ka man ng pamilya, diba? So ganun dapat yun. Sana yun ay mapag-iba yun ng ating Administrasyon Marcos, kanyang team manager, para sa buong termino niya, kahit paano may maabot siya sa 100% from the goal of full employment and sapat na sahod. Sana magawa ng ating Pangulo yan. At yan, maayos na serbisyo ng ating DSWD. At the same time, yung iba't iba pa mga ahensya, kagaya nung pabahay program. Kasi yun yung magkakaulam yung pabahay, trabaho, at yung social services, isa sa mga dapat din. So ngayon, kasunod na nun, yung siyempre yung health, education, at iba't ibang mga ahensya. So siyempre, hindi naman po pwedeng hindi rin yun ibibigay. Pero pangunahin, siyempre, yun ay maibibigay mo yung trabaho kasi diyan ka mabubuhay. Yan yung magbibigay ng kabuhayan sa'yo para mapag-aral mo yung anak mo, makakain ka, ganun. At the same time, siyempre, ayuda yung kalusugan, yan. Siyempre dapat may yung edukasyon dapat affordable, magkakakawi siya lahat.
Pero yung mga pangunahin yun. So ngayon ay sana ay mapag-ibayo ng ang serbisyo dito sa pagbibigay ng trabaho at social services na karapatan ng bawat isa. So ang pagtugon ng karapatang pantao ay mahusay na serbisyo ng ating pamahalaan at naway ang administrasyon Marcos ay tugon nito ng lubos. So ang pagpapala at gabay ng Diyos at Panginoong Kristo ay ng ating banal na Panginoon Diyos at Panginoong Kristo ay igabay sa administrasyon Marcos at maibigay nito o matugon ang karapatang pantao at kaunlaran ng bansang ito. So sana gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo ng administrasyon ito, pagpalain niya para magawa nito yung pamamahala para mabigyan nito ng magandang pamumuhay yung lipu ng Pilipino and syempre protection yan from the government protect, pero higit sa lahat syempre yung ang Diyos ay siyang puprotekta sa ating lahat at syempre kanya pag-ibayuhin yung protection ng gobyerno yan, at tayo. Kaya tayo ay dapat tayo manampalataya na sa ating ng Diyos yan at sa ibang issue naman ay sinusulong ang sinusulong na pagpapalit ng konstitusyon o yung People's Initiatives ay ang constitutional reform may isang mahalagang hakbangin at sa tamang panahon upang malini ang dapat na tamasahin ng mga tao sa iba't ibang balangkas ito. So yun, may issue ngayon constitutional reform, People's Initiative, parang may patalastas na nagpapatalastas ngayon ng constitutional reform o charter change. So napanood din natin yun, yung kanyang ron. Kaya meron tayong hindi gusto ng mga sinasabi roon. So ito dito sa sinusulong na pagpapalit ng konstitusyon ay ang ating side dito ay may hindi tayo sinasangayunan sa pagpapalit na nais nila kagaya ng termino ng presidente, halimbawa at least si presidente. At ang foreign policy na nais ito, etc. At ang issue sa EDSA revolution yan. At iba't iba pa. So sana yung ang tinating gusto ba yung termino nung ating president, vice president, dapat fix talaga yon. 6 years at saka dapat hanggang 6 years lang. Kasi kung over doon, medyo or walang katapusan kasi magkakaproblema tayo kapag yung isang presidente may gumawa ng mayroong pang-abuso. So magkakaproblema ni po ng Pilipino kapag siya ay non-limit yung term, even the vice president. So kaya dapat may limitasyon. So yun ang dapat na tapos yung sa foreign policy parang sa foreign policy gusto nila magkaroon ng pag-aaring lupa yung foreign investor dapat yung kanilang syempre yung foreign investor dapat tayo ay magkaroon ng mahusay na foreign policy niya kung paano sila mabibigyan ng kasi kung mayroong foreign investor dapat parang kagaya ng EDSA lang kagaya nung EPSA kagaya lang nung EPSA na sila ay doon uupa ng mga lupa roon o certain area meron sila doon na pwesto o kung paano kalakaran doon sa EPSA mga ganun lang dapat yun hindi po pwede na para kang regular na Pilipino o Filipino citizen bibili ka ng lupa at tatayo mo yung negosyo roon kasi ang mangyayari kasi yung ating pag hindi maganda yung ating foreign policy at marami yung corruption pag-aarian ng foreigner yung Pilipinas dahil sila yung nakapag-i-invest dito kasi yung mga lupa na yan pag-aarian nila yan kapag yan ay hindi tayo naging marunong dyan sa pagmamayari ng lupa ng foreign investment kaya dapat pag-aralang mabuti yan kung paano ang limitasyon yan parang EPSA lang yung kapag mayroong foreign investment yung halimbawa kung sa-export sa EPSA ngayon kung local yung kanilang yung local products ang kanilang gagawin dito ng mga investor so dapat meron din parang ganun kasi kung ang gagawin ay pag-aarian nila yung lupa so kasi maraming corrupt sa ating gobyerno
So yan ang problema dyan, kasi pag-aarian ng mga foreigner yan, kaya mahirap yung binibitawan nila na pagbabago nung ganong klase ng mga sa foreign policy. Kaya pag-isipang mabuti yan. So yung issue pa ng EDSA. So kaya siguro dapat ay alam mo yung ating yung ating gusto din natin ng charter change in a different way. Hindi itong sinasabi nito. Kasi medyo iba yung kanilang termino ng charter change. Pero kung ang charter change ay gagawin ay yung pag-ibahin ng harapan ng pantao, ay mas mabuti yun. Isang mahusay na pagbabago ng sistema na nakapagpapabuti mula sa saligang batas. Pero kung ganun, medyo hindi tayo sangayon sa ganung klase ng charter change na inihahain nila sa atin. So kung iba yung inihahain nila, mas maaaring makisuporta tayo. Pero pag-aralan muna mabuti yan, na lahat ng lipunan Pilipino yun. So doon natin talakay sa ating talakayan yan. So ngayon pag-aralan mabuti ito ng ating Senado at Kongreso at mga Pilipino mula sa iba't ibang sektor na professional at upang makaisa ang lipunan Pilipino sa tamang pagpapalit ng konstitusyon at mga dapat na pagbabago. Kagaya ng ina-advertise na sasangayunan ba natin yon o anong pagpapalit, anais natin na dapat gawin mula People's Initiative maging sa iba't ibang hakbang sa pagpapalit nito. So yun. So muli maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria ang lahat mula pamalaan at mamamayang Pilipino at talimain ang mabuting balita at pamalaan ay makapamahala ng mabuti at matuwid at makatarungan at patas at ang mga Pilipino ay makasunod sa pamalaan. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng payapa at maunlad at higit sa lahat ay may kaligtasang spiritual. So, ayun. So sana maliwanagan ng lipunan Pilipino yung pamalaan ay makapamahala ng mabuti, yung mamamayan makasunod sa pamalaan. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng maunlad, mapayapa, ayon sa karapatang pantao at may kaligtasang spiritual. Muli, magandang hapon sa inyo lahat. At sana nakapagsabos naman ang human rights promotion sa linggong ito o sa hapong ito ng hindi sa isyong ito ng karapatang pantao. Muli, ang pagpapala ng Diyos at sa mga ating lahat at ang gabay ng Banal na Santa Maria ay patuloy na gumay sa ating. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.